Nasunog ang isang booth ng Christmas display sa harap ng Iligan City Hall sa Lanao del Norte. Bahagi yan ang itinayong Christmas village doon. Mabilis na nakaresponde ang mga bumbero at napulan nila ang apoy makaraan ng ilang minuto. Wala namang nadamay sa sunog ng ibang booth. Electrical short circuit ang sanhi ng apoy ayon sa inisyal na investigasyon. Aabot sa 5,000 piso ang halaga ng pinsala. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang lokal na pamahalaan at barangay kaugnay nito. Sa kasagsagan ng pagsalubong sa Pasko, nagkasunog sa Barangay Post Proper South Side sa Taguig. 8 pamilya ang apektado. Balitang hatid ni Bam Alegre. Ganito kabilis ang paglagablab ng apoy sa Barangay Post Proper South Side Taguig pasado hating gabi. Itinaas ang unang alarma, hudyat para rumisponde ang hindi bababa sa 4 na fire truck. Nakakontrol ang sunog matapos ang 1 oras. Tuluyan itong naapala matapos ng ilang minuto. Walang naitalang sugatan o nasawi dahil sa sunog. Ang uri ng bahay ay parang isang tambakan yata ng kalakal. Tapos, nagiinuman yata itong magkatropa yata po ito. Nung nangyari na to, biglang nag-spark ang kuryente, nahatak po yata nila. Hanggang sa naggapang po to dito sa ating kisame. Nasa 8 pamilya na apektuhan ng sunog na nooy sumasalubong pa naman sa Pasko. Si Christy Abel ng Santos na nasa family reunion daw na mangyari ang insidente, dali-daling na pauwi. Wala po ako dito kanina pero dito po ako nakatira. Tapos napanood po namin yung sa Facebook na sunog. Hindi ko po yun akalain na dito yun sa amin. Tumawag sa akin yung kapatid ko, then sabi ng kapatid ko nga na nasusunog po dito. Kaya tumakbo po ako papunta dito. Ililipat sa evacuation center ang mga nasunugan. May taong punta dito, sabi may sunog. Ang ginawa ko, tumawag ako ng rescue fire para mapula ang apoy. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy, pati ang lawak at halaga ng pinsala. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit kalahating araw na mula ng simula ng Phase 1 ng EDSA Rehabilitation. Update tayo sa sitwasyon sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Rafi, kung galing ka ng Quezon City sa bahagi halimbawa ng Cubao, wala kang problema, holiday ngayon. So walang traffic, mabilis ang dali ng trapiko, Pasko, Merry Christmas Rafi. Pero pag papunta ka na dito, sasapit ka na dito sa may EDSA, sa may Orense sa bahagi ng Makati, eto na ang problema. Dahil labo-labo, dito na yung EDSA na 5 lanes ay kalahati na lamang. Kasi nga blinak off na yung 2.5 na lanes ng EDSA dahil nga sinimula na ngayong araw itong EDSA Rehabilitation. Yung EDSA Bus Carousel ay sa bahagi ng Orense ay sarado na, kaya ang ginagawa ng mga carousel ay sumasama na rin doon sa lane ng mga ordinaryong motorista. At ayon sa DPWH ay hanggang January 5 na itong araw-araw at magdamagan na trabaho dito sa EDSA. Itong narito mula ito sa Orense sa Makati hanggang sa Mayros Boulevard na yan sa Maynila. At kapwa northbound at southbound ang kukumpunihin. At naglabas naman ng bagong karagdagang schedule ang DPWH para hanggang January 5 na. May reblocking o pagbubungkal ng mga lanes sa southbound lane sa may Taft Avenue hanggang Ayala Underpass Extension. At sa northbound naman ay mula yan sa Rafi sa Roas Boulevard hanggang sa EDSA Orense. May mga asphalt overlaying naman tulad ng ginagawa dito sa may Orense sa tramo hanggang Ayala Underpass sa northbound lane. Sa southbound lane ay mula yan sa Loring Street hanggang sa Ayala Underpass din. So paalaala muli Rafi, kita nyo naman, yun example yan ng mga EDSA Bus Carousel na sumasama na doon sa ordinaryong flow ng mga motorista. So schedule, hanggang January 5, araw-araw, ganito ang mararanasan ng mga motorista natin dito sa EDSA hanggang sa may Roas Boulevard. Itong bumper to bumper ay ang sabi sa atin hanggang sa may Buendia na yan. So tiis-tiis. Medyo mas maluwag ng konti doon sa northbound lane
ng EDSA, pero may konti ring pagbabagal sa ibang mga minutes, no? EDSA, Rafi? Joseph, hanggang saan yung tukod ng traffic na yan? Bago ba tumawid ng Guadalupe Bridge, nandun na yung tukod ng trapiko? Dunas. So yung titiisin nyo, Rafi, ay Guadalupe hanggang Dunas sa Buendia. No, very slow moving, siguro mga 5 kilometers per hour to na speed ng inyong mga sasakyan. Pero yung ilan naman naintindihan na wala namang ibang panahon para gawin to kundi ngayon na konti ang tao sa probinsya, Maynila. Pero yung iba ay nababalam na, lalo na yung mga nagde-deliver, yung mga delivery trucks, Rafi. Kung meron ng tayong impormasyon, Joseph, saan sila pwedeng dumaan, alternatibong daanan para maiwasan yung lugar na yan kung saan ka naroon ngayon? Okay, ang sabi sa atin kasi, before mag-start itong rehabilitation, ay maglalabas yung yung MMDA na mga rerouting, no, para iwasan na lamang itong EDSA. But so far ay wala pang inilalabas na mga, we will have to confirm with the MMDA kung saan yung mga alternative routes. Ang usually na sinasabi sa atin pagka-traffic sa EDSA, yung mga mabuhay lane. So probably yun din yung sasabihin sa atin na yun sa mga mabuhay lane. So kitang-kita nyo naman tuloy-tuloy yung daloy pagpasok ng mga truck para sa gagawin na mga rehabilitation. Yun nga pala, Rafi, na forgot ko to mention, January 5, itong titiisin natin na araw-araw. Pero pagtungtong ng January 5 hanggang May 31, gabi na lang. So hopefully, magawa na ng DPWH yung bulk ng rehabilitation, yung first phase, dun sa December 24, 25 hanggang January 5. Para at least, kita mo naman, wala dapat traffic kasi holiday, pero dami-daming mga sasakyan. Pero dito yan hanggang sa may Buendia na. Rafi. Okay, ingat ka dyan, Joseph, dahil pumapasok yung mga truck na gumagawa dyan sa kalsada. Maraming salamat sa iyo at Merry Christmas sa iyo at sa iyong team. Atay. Merry Christmas mga mare at pare! Showing na ngayong araw ng Pasko ang 8 entry sa Metro Manila Film Festival 2025. Kabilang dyan ang romantic film na Love You So Bad na pinagbibidahan ni Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu. Produced yan ng Star Cinema, GMA Pictures at Regal Entertainment. Bibida naman ang hating kapatid stars na Legaspi family sa family drama film na Reconnect. At kasama rin nila rito sina Kokoy De Santos, Angel Guardian at Kelvin Miranda. Mananakot naman ngayong Kapaskuhan sa Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Sina Carla Abellana, Manilyn Reynes, Ashley Ortega, Isabel Ortega, Dustin Yu, Matt Lozano, Althea Ablan at Elijah Alejo. Bida naman sa Par Boys After School, sina Rocco Nasino, Will Ashley, Glyza De Castro, Therese Malvar, Bryce Eusebio at Royce Cabrera. Sina ex-PBB housemates Shuvi Etrata at Mika Salamanca mapapanood naman sa Call Me Mother na pinagbibidahan ni Unkabogable star Vice Ganda. Nakikiisa sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Sa kanilang mga mensahe, pareho nilang hangad ang pagmamahal at biyaya para sa bawat Pilipino. Sa pagsasalubong natin sa Pasko at ng bagong taon, naway lalo pa tayo mabiyayaan ng magandang kalusugan, mapaligiran ng mabubuting pamilya at kaibigan, at magkaroon ng mas masaganang kabuhayan. Kaya po, mula sa aming pamilya, kami ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Lagi din nating ipagdasal ang biyaya ng kapayapaan at katatagan ng ating minamahal na bansa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, malipayong Pasko kaninyong tanan. Sa gitna ng Kapaskuhan, may bagong 18 kaso ng stroke, heart attacks at asthma mula December 21 hanggang kahapon. Ayon sa Department of Health, 60 hanggang 69 na taong gulang ang mga pasyente.
2 ang naitalang nasawi sa stroke at atake sa puso. Kung tutuusin, bumaba na ang bilang ng mga kaso na yan o ng non-communicable diseases ngayong holiday season. Paalala ng DOH ngayong Pasko at Bagong Taon, iwasan ang labis na pagkain, paninigarilyo, pag-inom ng alak at stress. I-monitor ang blood pressure at maging aktibo. Kung may hika, umiwas sa alikabok at usok.